Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ayan ha. Ayan, nanabot na tayo ng 181 subscribers. Maraming salamat po. At dun sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay. Oo, maraming thank you ha. At ano itong meron? Talaga naman ha. Ibang klase ho ang usapin dito ha. Parang may sumusurrender na. O kasi hindi ho pinipirmahan at hindi umuurong itong impeachment case na sinusulong nitong mga kaliwat kanan, ha, yung mga taga-bundok. Si Robin, meron siya share sa atin. At abangan nyo ha, sabi rito, kung hindi marunong na ako po, baka magkagulo. Eto ha, sino magbabalita nito, mamaya abangan nyo sa dulo. Baka ho, baka. Kaya abangan nyo, wag nyo pakakawalan yung video na ito. Kung sino magsasalita rito. Oo, pero bago natin simulan nating talakayan at reaction, isang share, o gusto po tayo dyan, kaya i-like nyo yung video at share. Ito naman kasi, ikaw nga, taga-bundok. Wala ka kasing tigil eh. Marami kang pahaging eh. Kahit ayaw na magsipirman ng mga kasama mo, di ba sabi nga ng iba, ikaw lang ang pinambato. Pero nasaan ka ngayon? Parang hindi ka pinapansin ng mga kasamahan mo. Di ba? Kasi umiiwas na sila kasi wala na silang matatanggap na boto kung magsisipirmahan pa sila. Yan ang sabi ni Ate Jessica. Ikaw, makukulit kasi kayo eh. Lalong-lalo na yung taga Mount Apo at yung mga Alipores nito. Makukulit. Sulong pa rin ang sulong. Ngayon, ikaw na lang mag-isa. Wala na sila. Mahirap yan kung ikaw na lang mag-isa. Kaya dyan, Robin, ikwento mo ano meron dito. Mula sa orihinal na nagsulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara ng mga nakakaliwang grupo ay tila hindi nila kakayanin ang masamang balitang ito para sa kanila. Dahil ang impeachment case ni Vice President Sara ay hindi na muli pang uusa. Dahil na rin mismo kay House Secretary General Reginald Velasco na mismong kapwa kongresista ng mga makakaliwang grupo nito ay takot pumirma dahil nga nababahala sila na mawalan sila ng boto mula sa Mindanao. Sa isang panayam mismo kay House Secretary Reginald Velasco ay inamin niya na takot talaga ang mga kongresistang ito kay Vice President Sara. At alam naman natin na talagang napakaraming sumusuporta kay Vice President Sara. Lalong-lalo na sa pamilyang Duterte. Hindi naman may pagkakaila na talagang powerful ang mga Duterte. Na siyang binigyan ng comment at reaction ni Mr. Will Talker. Abangan ang buong detalye sa buong video. Taka lang interrupt ko lang Luzon, Visayas, Mindanao, sama nyo yung mga OFW at migrante. Talaga naman hong solido. Mindanao pa lang eh. Oo, paano pa yung mga solido na nasa abroad? Kaya nga, dapat ikaw, Mount Apo, mag-isip-isip kang mabuti. Oo, kasi hindi ka pagtatanggol ng mga kasama mo. Ikaw lang yung pinambala, pero ngayon, nasan sila? Tapos na ang karir nila. Diba? Kasi kayo, kayo yung naging boses dyan, yung nagpa-contempt. Sino ba nagpa-contempt? Isang NPA, di umano. At ikaw, Mount Apo, diba kayo yung mga nagpa-contempt? Itong mga humahawak ng distrito, kanya-kanyang distrito, hindi nagpa-contempt. Bakit? Kayo kasi wala kayong papel. Saling ket-ket lang kayo, di umano, dyan sa kamara. Ibig sabihin, kayo ay mga saling pusa lang. Kasi wala naman kayong distrito party list lang kayo. Ngayon, kayo naging boses, asa na yung mga kasama mo? Asa na yung mga nag-utos sa'yo? Nakakausap mo pa ba? Ito haharapin mo ngayon pagkatapos ng pag umikot na yung gulong. Haharapin nyo ngayon yan kung ano yung pinagagawa nyo kay Bibi Sara. Tuloy na natin to. At sabi pa dito, INC rally may attract 1 million attendees at Quirino Grandstand. Ayon yan sa MMDA as inquired. Pero hindi lang 1 million yan.
Meron ho mga talaan yan. Kaya na yung isang vlog natin, yung isang video doon, ang expected niya 2 million to 3 million. Isipin nyo kung gaano karami yun. Tapos kayong mga nagsusulong na taga-bundok, ilan lang piraso lang kayo eh. Oo, magaling lang kayo kasi sa harap kayo ng camera. Abangan nyo ho. Malapit na. Linggo bukas, Lunes sa susunod na araw. Di ba? O ano? Tuloy pa natin. Pwede na kayo magtago-tago sa bundok. Tuloy. Isa na rin sa nakaapekto sa magiging impeachment laban kay Vice President Sara kung bakit hindi na rin ito naisulong ay ang mismong Grand Rally ng Iglesia ni Cristo. Tinatayang 1 milyong attendees ang pupunta sa Quirino Grandstand sa January 13. Alam ng mga kongresistang buwaya o sinumang politiko na talagang solid at black voting ang Iglesia ni Cristo. Hindi ba't suportado ng Iglesia ni Cristo ang nais ni BBM na huwag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Sara? Ibig sabihin lang yan, ayaw ng Iglesia ni Cristo na ma-impeach si Vice President Sara. Totoo. Sa simpleng logic, kung sino ang pipirma at nais ma-impeach si Vice President Sara, ay magbibigay ito ng pagkadismaya sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at maaaring hindi na sila dalhin o iboto pa kaya takot pumirma ang mga buwayang kongresista. Samantala may panawagan naman ang Iglesia ni Cristo sa mga nais manggulo sa peace rally. Nilinaw nga ng Iglesia ni Cristo na ang gaganaping rally ay para sa kapayapaan at hindi simbolo na pumapanig sila sa isang grupo tulad ng mga ikinakalat ngayon sa social media. Hindi umano pinahihintulutan ang mga taong manggugulo tulad ng pagsigaw ng BBM resign o impeachment dahil taliwas ito sa layunin ng isasagawang peace rally. Narito ang video na kung papaano inamin ni House Secretary Reginald Velasco na takot talaga ang mga buwayang kongresista na pumirma at maisulong na ang impeachment case ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Yan. Posibleng hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ng ilang mga kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Talaga! Takot nyo lang. Saka isipin nyo mga kasama, paano kung halimbawa lang naman ito talagang sobrang lakas na po itong gagawing Lunes. Talagang solido na po ang taong bayan. Mangangamba naman talaga itong mga kongresista na ito. At ang katunayan yan, may balita na walang pasok daw. Suspendido raw, di umano ang kamera. Ay, bakit? Anong nangyari? Bakit sinuspindi nyo? Ay, baka siguro daw nangangamba sila. Baka daw dumiretso ng Congress. Meron nga dito isa sabi dito, nagtago sa likod. Mamaya, ito, papasok na natin. Bakit nagtatago sa likod? Yan ang title Ano yung usapin dito? Bakit nagtatago? Takot na ba? Ay, yan ang alamin natin mga kasama. BBM nagtago sa likod ng Iglesia, Duterte at INC makapangyarihan. Ito yung title. Para malinaw sa malinaw, title niya yan ano yung usapin dito? Robby, si Chikadora pala to. Chikadora, ano yung nalalaman mo patungkol dito? Sige nga, pasok. Ramdam na ni Bangag at ni Kokak ang power ng Iglesia ni Cristo. Katunayan niya yan ay nagpasuspindi pa ang Malacanang ng pasok sa gobyerno. Sabi na Kasi sa lahat ng antas ng Maynila. At hindi lang yan, maging ang Senado ay tila ramdam ang power ng Iglesia ni Cristo. Maging sila ay wala ring pasok sa mismong gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo. Hetong at si BBM ay nagpamemo pa na talagang aprobado niya
ang magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon pa sa post ni Attorney Trixie, and to allow for the organized conduct of the event. The wording seems to imply support by the Office of the President of the event. Ano yung purpose na magpahiwatig ng suporta? Ito ba ay para itago ang pagsasang-ayon ng Pangulo sa impeachment ni VP? Kaya nga hindi maaaring hindi payagan ni BBM at ng Malacanang ang magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil kapag pinagbawalan niya, hindi siya makakakuha ng straight vote mula sa Iglesia ni Cristo. At talagang ayaw mawala ni BBM ang suporta ng Iglesia sa kanya. Dahil alam naman ng taong bayan na ang Iglesia ni Cristo lang ang may kakayahang magpanalo ng Presidente at Vice President tuwing election. Yang. Wala pang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo na natalo. Totoo. At alam nila ng Iglesia ni Cristo ay dadalhin si Vice President Sara sa 2028. Kaya't pag binangga mo talaga ang Iglesia ni Cristo, gugulo ang buhay mo. Walang pumalaban sa Iglesia ni Cristo ang napabuti. ABS-CBN lamang ang nagpapatunay na lahat ng lumaban sa Iglesia ni Cristo ay nawawala. Number 1. Sinubukan ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasa siya ng batas sa Pilipinas na tanging Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa, ngunit lahat ng relihiyon gaya ng Iglesia ni Cristo at Protestante ay mawawala. Nasawi si Ramon Magsaysay dahil sa plane crash. 2. Sinikap ni Corazon Aquino kasama ng paring si Jaime Cardinalsin na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang gustong kubkubin ng sentral at gawin itong bagong Malacanang at ang templo ay gawing basilika. Nasawi si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer. Gayun din, nasawi si Jaime Cardinalsin dahil sa malalang sakit. 3. Habang pauwi galing sa taping, ay nagpost ang director na si Wen Dramas sa social media na may halong panlalait laban sa Iglesia ni Cristo. Nakasya na naginip daw siya kagabi at ang napanaginipan niya ay umulan daw ng dinuguan at nagtakbuhan ang mga kapatid sa iglesia. Nasawi si Wen Dramas sa sakit sa puso. 4. Nakipagtulungan si Leila de Lima sa mga natiwalag sa Iglesia ni Cristo upang pabagsakin ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo at ipakulong ito. Ngunit sa kasamaang palad, si Leila de Lima po ang nakulong. 5. Sa layuning pabagsakin ng Iglesia ni Cristo ay gumawa ng katha at bias na pagbabalita ang ABS-CBN upang papaniwalain ang mga tao laban sa Iglesia ni Cristo. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Huwag mong gigisingin ang higanting natutulog. Yun ang Iglesia ni Cristo, ayon kay dating President Ferdinand Marcos. Ayon naman kay Juan Ponce Enrile, kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At ayon naman kay Senator Miriam Defensor Santiago, huwag mong pakialaman ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Patunay na walang nagtagumpay na pabagsakin ang Iglesia ni Cristo, na mismo ang Ama ang siyang may hawak nito. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon si Waray Laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bakit ba naman pati ang kamatis ay isang piraso 20 pesos? Totoo. Akala ba namin BBM ang bigas ang gagawin mong 20 pesos, isang kilo? Narito ang mapang-asar na komento at reaksyon ni Waray Laban. Panoorin natin. Sos, Mariosep, ang baba na ng kamatis. Oh, tignan mo naman. 50 na lang ang kilo, 40. Yung medyo reject. Kaya lang, saan mo mabibili ito ngayon? Dahil halos isang peraso ng kamatis ay 20 pesos. Ang kilo ng kamatis sa Maynila ay umaabot ng 300. Ito yung pinakamurang produkto ng magsasaka, yung pagtatanim ng kamatis. Pero ngayon ay ginto na. Halos na lang lahat import, di ba?
import na sa bawang, mag-i-import na lang tayo ng kamatis para mas mura-mura. Yung pagkakataon na kumita yung magsasaka ay ang pagpapay sa totoong sitwasyon. Di ba? Hindi na lang gagamit ng kamatis yung mga Pilipino ngayon dahil sobrang mahal ng presyo. Sa totoo, ito yung nangyayari ngayon. Kaya mayroon nagsasalita rito at nagpapatotoo, ay, Diyos mio, kamatis, kahit anong gulay, nagmahala na. Pero, ang sabi naman dito sa balita dito, pag hindi ka marunong kung sino nakaupo ngayon, baka magkagulo daw di umano. Sino ang nagsalita niyan? Kaya maganda, tapusin nyo yung video, i-like nyo yung video, i-share nyo yung video para malaman nyo kung ano yung pag-uusap dito. Kung di marunong ang administrasyon, magkakagulo. Attorney Panelo sa peace rally ng INC. Yan ang title. Attorney, ano ba yung pag-uusap dito? Ano ba yung sinasabing magkakagulo o talagang magkakagulo? Yung ano? Eto, pasok. National Rally ng INC na sinusuportahan ng maraming mga grupo, reliyon, grupo ng mga civic, pati political. Magiging malaking event at kung hindi marunong ang administrasyon na suportahan to. Kasi dapat suportahan to ng administrasyon. Yes. Alam mo bakit? Sinusuportahan ng administrasyon dito. Dahil ang panawagan nga ni Presidente Duterte, tigil nyo na yung impeachment na yan. Kalokohan yan. Walang may bibigay na kabutihan yan sa kahit na sinong mamamayang Pilipino. Kaya ang INC, tama yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Suportahan natin. At tayo naman, nakita rin natin ang sensible na panawagan ni Presidente Marcos Jr. Samahan natin. Kasi pag hindi talaga, magkakagulo. Yan Yung pong kasamahan sa Yan Times. Ito, isang balita ito ay isang pahayag ito, kaya tapusin nyo mga kasama. Para alam niyo kung ano yung mga, kasi meron tayong mga babayan na nalalate pagdating sa mga SMNI Net25. Kaya binibigyan natin sila ng slide para may idea sila kung ano yung mga nababalita. Kagaya ngayon, yung iba hindi alam kung saan pupunta sa Lunes. Uulitin ho natin ang puntahan nyo ay sa Quirino Grandstand, January 13. So magkikita-kita ho kayo, napakarami yan. Naabot ho di umano ng 2 hanggang 3 milyong katao. Ang sabi doon sa isang video na napanood natin at binigay natin sa inyo. Ngayon, ano ang sinasabi dito? Tuloy natin to. Si dating Senador Kitata na may titulong A Revolutionary Challenge. Basahin ko, attorney, ang ilang bahagi po sa kanyang column. Sabi niya, unless we were inexplicably mistaken for misreading the events, there is a revolutionary ferment that obliges us to respond. The sooner, the better. Given the administration's enormous political capital, which has remained unused, its apparent inability to adequately address problems of governance has provoked an urgent call for change. Revolutionary change. Absent a clear succession mechanism to take over when the government fails, there is a rising call for a transitional revolutionary government. Ano ba itong revolutionary government? Always mo itong nababanggit. Lagi ko yung binabanggit. Madalit sabi, ako ang una na gano'n dyan sa revolutionary government. Naging controversial nga yan Dahil ever since, sinasabi namin yan. Kasi alam mo, nung tatakbo pa lang si Presidente, diba sabi ko 10 taon kong niligawan yan, napag-uusapan na namin ni dating Presidente Duterte na pag nagkaroon ng pagkakataon na maging Presidente, ang talagang concept namin dalawa noon, magtatag ng revolutionary government. Tanggalin muna yung Kongreso, pansamantala upang ang lahat ng kapangyarihan ay mailagay sa Presidente. In fact, hanggang ngayon, yan ang aking sinusulong kasi nakikita ko na nagiging useless ang Kongreso. Dahil nagiging sagabal. Kung wala ka sa mga... Oo, kasi ang alam lang yung mga bakulaw na yan lahad at mapapakinabangan nila. Diba? Yan ang nakikita natin dito kung saan sila makikinabang, doon sila. Isa magaling. Inuubos ang pondo ng yung lulong. Yung malaking lulong. Inuubos, pinamimigay. Ngayon, ang balita natin sa Leyte, wala na raw kalaban. Nagawa na ng paraan. Sabi niya Ate Maylin. Kawawa, Ito naman taga-Comelec. Wala kang saysay din, Wala kang pasintabi. Hindi mo na talaga sinama yung pangalan ni Ate Nene.
Saka mo lang sasabihin yung na-imprinta na. 'Di ba? Wala nang habol. Pero ang karma, madali lang 'yan. 'Di ba? Pag nanalo ang mga partido ni lahat ni Tatay Digong, sigurado tanggal ka dyan sa pwesto mo. Ganun lang kasimple. Kaya sabi ni Aling Jansty, ha? Ate Jansty naman, ikaw naman kung makapag-comment ka. Tuloy. Malarinig mo sa lahat, sa social media, sa mga galaw ng mga senador, mga kongresista na malala ang korupsyon. Talagang gusto mo palitan ng ang sistema pampolitika. Umanap ka ng iba. Kaya yung sinasabi ni Kit, hindi na bago yan. Matagal na natin sinasabi yan eh. Kaya palagay ko, kasama natin to. Pero attorney, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nga ba hindi ito na push through sa panahon ng Administrasyong Duterte? Kasi, gaya ng sinabi ko ng isang araw, hindi niya kailangan mag-declare revolutionary government kasi ang Kongreso noon, takot sa kanya. So, walang sinabi. Yung agenda ng Duterte administration, ginagawa ng Kongreso. Sinusunod. Kasi alam nila, pag hindi sila sumunod, siguradong abolish sila. Kasi sinabi na ni Presidente Duterte yun, nung nangangampanya, pag kayo ay naging sagabal sa mga pagbabagong nasa isip ko, ipapasara ko kayo. Tumatak yun. Kaya okay na. Kaya ngayon, nakikita mo na medyo wala na nga itong wala na sistema natin dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kamara, kaya napapanahon na ganito. So magdidepende pa rin, attorney, sa magiging pangulo ng ating bansa. Gaya ng sinabi ko na, matagal ko na sinasabi yan, pati sa mga column ko sa Daily Tribune, Manila Times, na pag ang niluklok natin sa kapangyarihan ay hindi makatugon sa pangangailangan ng bayan at nakakalimutan nila ang kanilang tungkulin na kanilang sinumpaan na sila ang magiging na hindi lamang gabay, kung hindi sila magbibigay ng proteksyon at magsisilbi sa bayan, yung sambayanan na lumikha sa kanilang pamahalaan para sa kanila, mayroong katutubong karapatan na tanggalin sila at sirain ang gobyerno niya upang magtatag ng panibago. Matagal ko na akong sinasabi yan, there will be a political upheaval if the powers that be will not change their evil ways. Sigurado mangyayari yan. May tanong dito, attorney, sa tingin po ba daw ninyo, kinakailangan pa ng ganitong hakbang para lamang mapagtanto ng kasalukuyang Pangulo ang hinain ng ating mga kababayan ng ayos na pamumuhay at magkaroon ng sapat na pangangailangan sa kanilang pamilya? Ilan kasi sa panawagan ng ating mga kababayan, attorney Sal, yung murang bilihin at dagdag income o trabaho? Dapat hindi na nga makarating dyan. Kaya nga, yan ang problema sa mga napili ni Presidente Marcos Jr. Maganda yung kanyang patakaran, pero hindi nasusunod sa baba. Kaya yung sa Lunes, yung National Rally for Peace ng INC na sinusuportahan ng maraming mga grupo, reliyon, grupo ng mga civic, pati political, magiging malaking event at kung hindi marunong ang administrasyon na suportahan to, kasi dapat suportahan to ng administrasyon. Yes. Alam mo bakit? Sinusuportahan ng administrasyon dito. Dahil ang panawagan nga ni Presidente Duterte, tigil nyo na yung impeachment na yan. Kalokohan yan. Walang may bibigay na kabutihan yan sa kahit na sinong mamamayang Pilipino. Kaya ang INC, tama yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Suportahan natin. At tayo naman, nakita rin natin ang sensible na panawagan ni Presidente Marcos Jr. Samahan natin. Kasi pag hindi talaga, magkakagulo dyan sa Kongreso at magkakagulo ang ating sambayanan. Sapagat, alam mo naman, Jay, napakadami ng sumusuporta kay Inday Sara. At dyan sa Kongreso, pinagkakaisahan siya. Alam mo naman ang Pilipino, pag nakikita nila na mali naman yung ginagawa mo pang underdog, talagang magagalit sa'yo. Kaya hindi ba nung ko pa sinabi, the more they demonize the Dutertes, the more Filipino people will love them. Kaya ingatan po niya kayo mga nasa kapangyarihan. Opo. Yung tandaan nila na walang forever. Yun mo si Trudeau? Popular yan. After 9 years, he's forced to resign. Yes. Kasi nga, yung tao, na-diskontento Yun ang nakikita natin ngayon. Maraming diskontento. Sana yan din ang gawin ng mga opisyal ng gobyerno, attorney. Hindi naman kailangan sila mag-resign. Gawin lang nila yung trabaho nila. Yung tumugon sila sa panawagan, sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaugnay pa rin dito sa National Rally for Peace ng inorganisa po ng Iglesia ni Cristo, attorney, ay nagpaabot din o nagpahayag din ng pagsuporta ang KOJC, ang Kingdom of Jesus Christ, sa National Rally nga itong for Peace next week, this coming January 13. Attorney, samahan natin, libo-libo ng mga KOJC ang sasama sa INC. Yes, sir. Oo.
At bukod pa yan doon sa iba't iba pang mga relihiyon na sinasabi po ninyo. At saka baka makakalimutan natin na balik na uli sa Luneta Grandstand. Quirino Grandstand, yes. Oo, kasi dati hindi sila binigyan ng permit. Sa liwasan yun. Liwasan, pero nagbago ng isip. Quirino Grandstand na yan. At ito din ay isasagawa, attorney, sa iba't ibang rehiyon. Simultaneous. Yes, simultaneous din po ito. Pero saan rehiyon? Anong mga rehiyon ba? sa Davao nga, di ba? May pinasuspend na nga yung mga daanan doon. Talaga. Davao, meron. Cebu. Meron din siguro, attorney. So, I mean, considering na ito, nagpahayag po, nagpaabot ng kanilang pagsuporta sa National Peace Rally, attorney, sa tingin mo, may mga congressman pa yung magbabigay ng, magdidesisyon na susuportahan itong impeachment nito? Wala na. Dapat suportahan nila. Kung hindi, sila'y malulunod sa agos ng galit ng tao dahil hindi sila sumusunod sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. Baga ngayon, na attorney, nagtitimbang sila. Kaya pala natatagalan itong impeachment Kaya dyan kita mo, sa nila nag-endorse. Oo. Siguro nakikita, the handwriting on the wall is very visible. Oo. So magiging ano yun sa kanila, attorney, magiging disadvantage yun pag sinuportahan nila itong impeachment dyan. Pero kaya lang, nakatali sila doon sa kanilang boss. Paano yun? Tingnan natin kung anong gagawin nila. Pera ba? Oo. Tama ba yan? Sa tingin mo, Attorney Sal, matapos ang peace rally na ito? So ayan mga kasama, narinig nyo naman kung ano yung pag-uusap dito. Patungkol pa rin ito doon sa gaganaping peaceful rally. Pero, siyempre, bakit nga naman hindi nagsisipirma itong mga kongresista na nagsusulong dati ng impeachment? Kagaya na sinabi, baka natatakot na o naninimbang pa. Kasi marami yung nakaraan, marami yung mga nagtatapang-tapangan di umano eh. O sila yung mga boses eh. Isa-isahin pa ba natin kung sino-sino yung mga yan? Grabe no. Ibang klase yung mga panahon nun. Talagang kasagsagan na talagang kayang-kaya nilang bastusin ang BP. Kaya-kaya nilang manipulahin kung anong gusto nila. Pero, nung nagsialmahan na ang mga tao at itong isang religious group na ito ay nagkaroon na rin ng boses at sinuportahan kung anong sinabi ng nakaupo ngayon, halos wala ka na marinig dito sa mga sa kamera na yan. Wala ka na marinig. Yung lahat ng mga yung lahat ng mga boses nila noon, ngayon, hindi mo na sila makita magpa-interview eh. Diba? Dati halos araw-araw, yung taga Maynila, yung taga Laguna, yung taga Quezon, yung taga Norte, halos araw-araw sila nagpapa-interview para lang dito sa mga impeachment case. Ngayon, ano na? Asan na kayo? Sabi nga ni Ate Bergerine. Wala na, hindi na sila makita. At yung isang taga-bundok na naghakot ng mga kakampi na taga-bundok na hindi umano, yan. Siya na lang ang mukha nating nakikita. Pero yung iba na talaga namang humahawak ng distrito, wala ka na makita. Hindi mo sila maaninag. Ni-interview, ayaw na ata nila magpa-interview. Kahit yung chairman na nagmamagaling, hindi na rin makita. Hindi mo na rin marinig ang kanyang boses. Abangan natin pagkatapos ng eleksyon. Kung makakaupo pa rin po ba sila dito sa ginawa nilang committee. Di ba? Siguro may panibagong mukha na siguro dyan. O wala na, o abolish na yan. Kaya nga sabi ni Atty. Sal, maganda abolish na yan eh. Wala namang kakwenta-kwenta. Wala namang batas na naisusulong di umano. Di ba? Ang kagustuhan lang nila ay manira. Di ba? O ano nangyari ngayon? Wala na. Mabantot na ang pangalan. Di ba? Ang hirap. Kasi gustong makinabang, kahit masira ang pangalan, okay lang. Akala nyo, lalakas kayo sa mga Duterte. No way! Mabango. Hindi, maganda na rin yung siniraan yung mga Duterte kasi doon nyo nalaman na mas talagang amoy na amoy ng taong bayan ang pangalan Duterte. Love na love nila. Ika nga. Kesa naman sa nagmamalinis, wala naman simpatya sa taong bayan. Yun lang. Kaya, lagi natin sinasabi sa ating mga kababayan na lagi kayo manunood ng ating daily vlog at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na
Huwag kang magbabahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Abangan natin kung ano yung sitwasyon bukas kasi meron hong mga nababanggit. Yung iba nandyan na ho sa mga hotel-hotel sa Kamaynilaan. At yung iba ho ay nahihirapan makakuha ng booking sa mga hotel kasi marami hong dadalo. So abangan natin ha. At tayo ay magko-cover dyan. Umaga pa lang, ilalive na natin yan. Ilalive na natin yan. Dito tayo magla-live kung saan yung platform natin. Dito. Hanggang sa muli Bye-bye!